Hello guys! Welcome ulit nga dito sa aking channel at kung napanood nyo yung unang bahagi ng video ko regarding nga dito sa pasado loan ng RCBC Discardtech, na-share ko sa inyo ano nga ba itong pasado loan, magkano ang pwedeng ma-loan dito, yung mga interest rate, yung mga repayment terms at kung sino yung qualified. At sa video nga na ito, i-share ko sa inyo paano nga ba tayo mag-apply. Madali lang ba? Ano yung mga requirements at paano malalaman kung pasado ka nga? So isa-isahin natin yan dito nga sa part 2 ng ating video. At ayun na nga, ang unang-una ay pumunta tayo sa official Pasado website. Okay? So ito yung step kung paano tayo umutang dito. And then simple lang talaga yung process ha. At mobile friendly din ang website. Kaya pwede natin ito gawin gamit lamang yung cellphone at kahit nasaan ka pa. Hindi natin kailangan ng laptop o desktop computer. So pwedeng yung cellphone lang. Pwedeng-pwede at kahit nasaan ka, sa bahay, sa sasakyan, 'di ba? Sa school ka, 'di ba, no? Sa trabaho, naka-break time ka, pwedeng-pwede mong gawin or mag-apply dito sa Pasado Loan by RCBC Discardtech. Kapag na-click mo na nga yung apply now, ay piliin mo yung loan amount. Pindutin mo nga yung apply now, no? Pipili ka ng gusto mong loan amount, halimbawa 20,000, 50,000, 100,000 pesos o mas mataas pa, depende nga sa iyong pangangailangan. Pero tandaan natin mga kabesyo sa mga ka-interview, hindi ibig sabihin na kung ano ang ilalagay mong amount, ayun din agad talaga yung ma-approve. Nakadepende pa rin kasi talaga to sa evaluation nga ng RCBC. The next nga, piliin mo yung loan terms, 'di ba? Yung repayment period, may dalawang option nga lang ito, 6 months or 12 months. Kaya kung gusto mong mas mabilis matapos ang loan mo, pwede ang 6 months. Pero kung gusto mo naman ng mas maliit na monthly payment, mas bagay ang 12 months sa'yo. Isipin ninyo mga ka-interview kung ano ang mas kaya ng budget nyo na bayaran buwan-buwan. At step 4 tayo. Pagkatapos nito, may makikita kayong field para sa promo code. Okay? Kung wala naman kayong promo code, okay lang. Pwede nating i-skip yung promo code. Hindi naman ito required para makapagpatuloy ka sa iyong application. Step 5 lang, basahin natin yung terms and condition. Ito ang madalas na hindi na binabasa ng iba. Pero recommendation ko, basahin ninyo kahit papaano, 'di ba, yung terms and condition para alam nyo kung ano nga ba yung napapaloob sa loan na 'yan, 'di ba? Dito nyo makikita ang importanteng impormasyon nga tungkol sa loan, kasama rito yung obligations ninyo bilang borrower. Kapag okay na kayo, i-click nyo nga lang yung may nakalagay na agree or I agree. Then, step 6, ilagay ninyo yung mobile number, no? Napakahalaga kasi nito. Bakit? Dahil dito mo matatanggap or dito nila ipapadala yung OTP or one-time password at dito rin ipapadala ang result nga ng iyong application. Kaya siguraduhin talaga natin na tama yung mobile number na ilalagay ninyo. Then, step 7 nga, yung OTP verification. Kapag nailagay na yung mobile number, makakatanggap ka ng one-time password nga or yung OTP verification. Ilagay lamang yung one-time password para ma-verify nga yung account mo at kung mali kasi yung OTP, hindi kayo makakapagpatuloy nga sa inyong loan application. So make sure tama yung ilalagay natin na OTP. Then step 8 nga, or number 8, fill out nga lang natin yung personal information. Ito ang medyo mahabang bahagi ha. Dito ninyo ilalagay yung inyong personal details, katulad ng complete name, yung birthday, address, employment information, income details, at yung contact information nyo. Kaya siguraduhin ninyong tama lahat yung mga information and huwag tayong magbigay ng maling impormasyon. Huwag din mag-edit ng mga fake na income documents ha. Mas maganda talaga na honest tayo sa ating pag-apply dahil may sariling verification process ang bangko. Okay? Kapag kasi nakita nilang inconsistency, pwede itong makaapekto sa approval. Instead na ma-approve sana naging reason pa yung inconsistency para ma-decline nga yung loan application nyo. At hintayin natin yung result. Kapag kompleto na ang forms, i-click mo lamang yung next, maghintay lamang kayo ng inyong pasado result. Kung qualified kayo, congratulations, 'di ba?
at makikita ninyo yung loan offer at minsan makakatanggap din talaga kayo ng SMS notification. Ano nga ba ang ibig sabihin nitong pasado? No? Kapag nakita ninyo ang status na pasado, ibig sabihin nito qualified kayo para makapagpatuloy sa loan process. Pero hindi pa rito nagtatapos mga kabeshis, may isa pa kayong kailangan gawin. Kailangan yung i-download yung Discartec app. Kapag qualified na kayo, i-download ninyo yung Discartec app. Available ito sa Android at iPhone at napakahalaga nito dahil dito na mismo ipaprocess ang inyong loan application. Mag-create lang kayo ng inyong Discartec account at sa paggawa ng account nga, siguraduhin ninyo na ang mobile number na gagamitin ninyo ay pareho sa inilagay ninyo sa Pasado portal. So by the way, ilalagay ko na lang din yung link ng Pasado portal sa comment section. Okay? Ito ang isa sa mga karaniwang pagkakamali ng ibang applicants. Minsan, ibang number yung ginamit sa Pasado portal, tas iba din yung number na gagamitin nila sa Discartec app. Inconsistency kasi yung ganon. Kapag kasi hindi tugma ang mobile number, pwede itong magdulot ng delay o problema sa verification. Kailangan nating i-fully verify yung account natin sa Discartec app. Pagkatapos gumawa nga ng account, kailangan ninyo itong ipa-fully verify. Dito papasok ang inyong valid government ID. Kapag fully verified na, doon lamang magiging available yung loan feature. So ito nga yung accepted IDs like Philippine Passport, Driver's License, UMID SSS ID, National ID. Pwede rin po yung e-fill ID, PRC ID, Postal ID, no? NBI clearance, Siemens book, and iba pa. Mas mabuti kung malinaw yung picture, mga kabeshis, or picture ng ID at huwag malabo. Huwag putol yung larawan, no? At siguraduhin hindi expired yung ID mo. Ito lang yung mga tips para mas mabilis ang verifications. Gumamit ng malinaw na camera. Number 2, magpicture sa maliwanag na lugar. 3, huwag tayong maglagay ng filter sa larawan, no? At number 4, siguraduhin tugma ang pangalan sa ID at sa application. Next, basahin muna lahat bago pindutin ang submit. Maraming nade-delay kasi dahil may simpleng typo lang pala sa application. Ang common mistakes ng applicants, una, maling mobile number, magkaiba yung nilagay sa portal nga or sa Pasado portal doon sa Discartec app. Pangalawa, hindi updated yung ID. Pangatlo, hindi tugmang impormasyon sa application. Then next nga, na mga mali na ginagawa ng borrower, malabo yung selfie verification. At panglima, hindi binabasa ang instruction. Kapag naiwasan ninyo ang mga ito, mas magiging maayos ang application process. Sa tingin ko nga lang dito, isa sa pinakamagandang bagay sa Pasado Loan ay online talaga ang halos buong process. Hindi mo kailangang pumunta sa branch nila para malaman kung qualified ka. Pwede mo itong gawin kahit nasa bahay ka lang, pero tandaan natin mga kabeshis ko ha, mga ka-interview, hindi porket online ay automatic na approve na, no? Bank pa rin kasi ang RCBC, meron itong evaluation na ginagawa, kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa kung sakaling hindi ma-approve sa ng application. Minsan kasi, kailangan lang talagang pagandahin muna ang credit history at siguraduhin kompleto at tama yung information natin. Okay? So, yan lang. And sa part 3, meron pang part 3 yung video natin at pag-uusapan nga natin kung gaano pakabilis makuha ang loan, paano mag-withdraw ng pera, paano magbayad ng monthly amortization, paano tignan ang payment schedule, at ang mga pros at cons ng Pasado Loan. So, don't miss it. Thank you for watching and see you sa aking next video. Bye!